Inilahad niyang noong inaresto si Hugo, wala itong malay sa pinangyarihan ng krimen at puro palpak at hindi matibay ang ebidensya laban sa kanya. May mga indikasyon na may ibang taong sangkot, ngunit upang mapadali ang investigasyon at maiwasan ang pagkasira ng reputasyon ng departamento, pinilit nilang si Hugo ang ituro at pinikit na lamang ang mata sa posibilidad ng maling paratang. Isiniwalat din ni Lester na isang hindi nakikilalang tip ang natanggap ng militar noong gabi ng krimen, may nagsabing may narinig na sigaw mula sa mansyon ng mga biktima. Ngunit ang mansyon ay bago, soundproof, at may malawak na bakuran, malabong may makarinig ng sigaw mula sa labas. Naisip ni Thomas, isang mamamahayag, na ang taong nagpadala ng tip ay marahil ang tunay na salarin o isang kasabwat. Sinabi ni Lester na tinangka niyang buksan muli ang kaso, ngunit hindi siya pinakinggan, bagkus ay pinatalsik pa sa kanyang posisyon. Sa huli, tinanong siya ni Noel kung ano ang dapat gawin at sinabi ni Lester na dapat palayain si Hugo at hanapin ang tunay na may sala. Napuno ng katahimikan ang buong bulwagan sa tindi ng mga revelasyon. Pati sina Sig at Johan ay hindi makapagsalita sa pagkabigla. Muling humarap si Noel sa mga tao at nagsalita ng may alab sa puso. Kinondena niya ang Departamento ng Hustisya sa kanilang kasinungalingan at sa pagtataksil sa katarungan, isang malaking kahihiyan sa imperyo. Ikinuwento niya ang malungkot na buhay ni Hugo, pangatlo sa isang mahirap na pamilya ng tagagawa ng sapatos, lumaki sa pang-aabuso, ngunit may natatanging kakayahan bilang isang seeker, isang talento na sanay makakapagpabago sa kanyang kapalaran. Ngunit sa halip, siya ay kinulong at hinatulan ng kamatayan para sa krimeng hindi naman niya ginawa. At ngayon ay ginugugol ang kanyang mga araw sa malamig na selda, hindi alam kung kailan darating ang kanyang wakas. Sa huli, ipinahayag ni Noel na hindi lamang mga halimaw ang hinahabol ng mga seekers, kundi pati ang katotohanan. Itinaas niya ang kanyang kamaong mahigpit ang pagkakasara, at buong tapang na ipinangakong ililigtas niya si Hugo at isusulong ang hustisya. Nagpalakpakan ng mga tao, kinunan siya ng mga mamamahayag, at ramdam sa buong silid ang pagbabagong hatid ng kanyang paninindigan. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya naging karapat-dapat sa titulong regalya, kundi maaaring sa mas higit pa. At dito nagtatapos ang chapter 54 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Patuloy lang po sa pagsubaybay hanggang sa susunod na kabanata.